Pero let's proceed, Nacho, sa ating Q&A. Yes. Magandang hapon, kapatid. Magandang hapon. Welcome po sa advanced screening ng Picnic, ang Tagalized version. Sino ang una magtatanong? Rose Garcia ng CBC. Actually, nararamdaman ko nga, Rose Garcia will give the first question. Hi, Rose! Miss Rose Garcia! I love you. Quiet lang po sa gilid yung mga fans natin. Thank you. Ayan, good afternoon po kay Miss Red and Miss Nova. Nandito po ako, kay ayan, kay Fiam na rin. Kayo po ba, nanonood din kayo ng mga Korean drama or movies? And if ever po, ano po yung feeling na this time kayo yung nag-dub ng mismong Korean film? Are you fan of watching Korean drama? Bihira po. Oo. At siguro sa kabisihan naman, pero meron din ako mga napanood. And I like yung mga istorya ng Korea. Nagugustuhan ko naman ang kanilang pelikula. Yun nga lang, kailangan merong subtitle, di ba? Hirap ng intindihin. Pero maganda ang mga istorya nila. Totoo yan. Kaya nung tanggapin namin ito, pelikulang ito, pag-idap, medyo nahirapan ng konti sapagkat yung reaction kasi iba ang Tagalog. Totoo. Iba ang Filipino language at saka feelings ng Filipino language. So, kailangan namin pag-aralang mabuti, and our coach na nag-coach sa amin na Gabber live in Korea. Tumira siya doon. So, nagbibigay siya ng konting advice or paliwanag regarding their buhay na itakbo ng buhay ng mga Koreano. So, pinag-aralan pa namin yun. Kaya medyo nahirapan din kami sa pagdadab. Pero after that, inaalam namin mabuti ano yung nangyari doon, ano yung ganito. Kasi iba ang Filipino culture sa kultura ng Koreano. Pero after na pag-aralan namin, na-adapt namin sa sarili namin, then it's easy for us na i-dub even in Tagalog, i-translated into Tagalog. At mismo kami naaapektuhan sa ginagawa namin. There are times that I stop the dubbing because hindi ko po mapigil ang pag-iyak. Very touching. Sentimental. Ito nga ba, sorry, maan ko po. Somehow po ba medyo nakarelate din kayo dito sa dinab ninyo na character? Yes, it's very important. Wala pala namang pagkakaiba. Ang kay Koreano ka, kay Apolis ka, kay ano, basta pamilya. Tayo, kasi tayo, malapit tayo sa pamilya. This is all about family. And the more you will love your family after watching, dito natin makikita yung totoong mahal. Dito yung paano mo mahalin ang pamilya. I just leave it that way. Apektado ito. Thank you po. Minister po. Yes po. Siguro between the two of us, ako yung talagang Korean fan. Oo naman, lalo na nung pandemic, di ba? Favorite? Ano favorite ni Tita Ses? Ako, ang pinakamamahal ko si Song Joong Ki. Kaya, ayun talaga, lahat ng pelikula niya pinanood ko, lahat na, at hindi lang minsan, ilang beses yan. Kaya lang, syempre, may asawa na siya ngayon. Anyway, kaya nung sinabi ni Ibiang na magdadab ako ng Korea, sabi ko, Biang, pumunta ba tayo sa Korea? Makikita na ba kami ni Song Joong Ki? Siyempre, biro-biro namin yan. Yeah, for me, hindi ako stranger sa Korean novel. Nagustuhan ko, na-excite ako kasi this is going to be my first time to dub a full-length film feature na hindi na Korean.
So, that part, yes, dun sa question mo. Doon naman, just a reaction to Nova. If you notice na medyo naging emotional siya kanina. Kasi in real life, may mga linya kasi sa pelikula na ramdam, ako, I'm speaking for myself, ramdam na ramdam namin dalawa, lalo na nung si we could be best friends in the movie and in real life. Para kami magkapatid. At may linya kami na pag mabubuhay ka uli, ikaw ang guardian angel ko, parang gano'n. Because sa totoong buhay, ganun siya sa akin. So, nung nagdadab kami, may mga times na natatawa kami kasi nakikita namin yung sarili namin. Mga kaibigan na tapos nag-aaway sa totoong buhay. Pero yung minsan, you argue, and then yung babati kayo, and you know, I don't want to give it away. Pero, sa ganoong punto, naramdaman namin, kaya may time na nagdadab kami, hindi namin alam bakit kami nulong. Thank you po. Kay Fiam na lang, how do you feel na ikaw ang napili ng Litan Studios, of course, ni Ibiang, na mag-dub? Nung una po, nagdadalawang isip po ako, totoo. Kasi hindi ko alam if kakayanin ko ba. Kasi as a first, as a baguhan naman po dito sa industriya, hindi ko po alam yung mga dapat gawin. Hindi ko alam yung galawan. Dahil sa dubbing po, ikaw mismo talaga yung mag-a-adjust dun sa emosyon nila. Especially, pag pinapanood mo yung movie, kailangan kuhang-kuha mo yung mga reaksyon nila, the way silang magsalita, ng parang accent po nila gano'n. And, nahihirapan po ako nung una sa pagdodub. Kasi, hindi po ako fan talaga ng Korean. Hindi po talaga ako nanonood ng mga Korean dramas. And ang pinakamas nahihirapan po ako, sa pagkanta po. Kasi very open. Pinakanta ka dito? Oo. Okay. And very open lang po ako sa lahat na hindi ko po talaga forte ang pagkanta. Pero, Korean pa. oo, tas Korean pa. So, pero nag-aaral na, voice lesson naman na po ako. So, okay. And yung sing ko po doon as a young version po, konti lang po siya. Pero I really enjoyed na-experience ko po itong topic. Thank you po. Okay, thank you. Thank you, Rose. Na ganun talaga, Fiam. You have to start somewhere. And it's a good thing that you accepted this. Kasi magandang project to. Yes. Diba? And hindi din lahat nakaka-experience as a baguhan. Oo. Na may experience mo kagad yung first dubbing mo po. So you're playing the role of young Concept? si Tita Nova. At Tita Ses. Yes po. Tapos si JM. Miss T. Si JM naman, hindi ko na magsalita. Wala si JM dito eh. Younger version po siya ni Kuya Boji. Opo, ni Kuya Boji. And yung character po niya, bagay po siya sa kanya. Bakit? Nonchalant. Yes, very nonchalant po yung character nila. And yung character po namin is makulit. Okay. Makulit din po talaga na maingay. So, yung character po ni Jem, hindi po siya nahihirapan doon. Ako po na po magsasabi. Hindi po siya totally nahihirapan doon kasi very nonchalant po siya eh. Yung Swak na swak yung personality niya in super real swak life. na talaga in real life. Oo. Kasi very nonchalant talaga. Tahimik talaga ang ano mo, on-screen partner mo eh, di ba? Yeah. On-screen naman, ikaw naman, Yes. Fiam. On-screen partner. Okay, Chuk, sino next? Dodon Servino. I knew it. Ay. Bongga na I knew it. Anyways, follow up, eto pa. Oh, pasensya kami, madilim po na yun. Oo, madilim eh, kahit nga yung ano nandidim. Follow up ko lang yung yung question kanina tungkol sa relate. Pero kayo, ano yung pagkakapareho ng character na pinortray nyo or dinab nyo in real life, sa totoong buhay? Like, ikaw yang meron ba talagang pagkakahawig dun sa dinab mo? At ano yung particular? Siguro po, meron po. Aside sa personality, siguro yung loving siya sa kanyang nanay. Okay. Kasi si Onsin po makananay po siya eh. And gusto niya
gusto niya na po nagpapalambing sa nanay nung bata-bata po siya. So I think yung similar ko po dun sa Young Monsoon. Yeah, may particular scene na talagang parang feeling mo ikaw. Siguro po nung nagpapagawa po ako ng damit. Yes, siguro po, na-feel ko po na parang ako yun kasi may mga times po na gusto ko ginagawa or binibilan po ko ng nanay ko ng damit. Yung character mo ba ligawin din? Parang gano'n. Hindi ko, yung akin po kasi parang crush ko po si younger version po ni JS. Yung younger version po niya. Crush po namin ang isa't isa siguro. So relate in real life, parang gano'n din. In real life po? Thank you po. Next ko. Sorry, yun ay sagot. Yes. Ayun naman, kay Tita Noma, kay Tita Sesten, meron ba mga particular scene na feeling ka parang ako ito talaga eh. May napagdaanan ko rin yung ganito eh. Yes. Yung friendship, Okay. parang katulad ng friendship namin. Nakikita namin yung sarili namin dun sa dalawang matanda. Matanda talaga eh. Yung character mo ba kayo na yun? Matanda na tayo, aminin mo na rin. Ganyan na ganyan po yun sa movie. Yan, gano'n. Nag-aaway din sila. Pero talaga nalulungkot din ako sapagkat meron din akong nakikitaan sa ating Filipino family na gano'n ang nangyayari. Nagiging materialistic tayo, nagiging makamundo na ang kabataan, na parang nababaliwala ang pamilya, lalo na ang mga lolo at lola. At dito makikita natin kung gaano sila kahalaga sa atin, kung gaano nakakaawa. So, this movie, sana'y magbigay ng magandang aral, mapanood ng mga kabataan, how important ang pamilya, lalo na ang mga lolo at lola na nag-alaga, nung maliit ka pa, nung baby ka pa, and then just like that, na parang wala na. Kasi ang iniisip mo na lang, sarili. So this is a very dramatic movie. Pero may lesson sa ating pamilya. So dapat talaga mapanood ng mga bata. Hey, Mrs. Okay, siguro yung ang tanong mo yung pagkakataon sa pagkatao ko. Siguro, hindi na siguro sa character ko, hindi sa character din ni Nova, naming dalawa na, alam mo yung pagmamahal ng isang nanay ay hindi matatawaran. Lahat na lang ng kaya mong ibibigay mo sa anak mo. Kahit na nasasaktan ka na, kahit na wala nang maitira sa'yo, ibibigay mo yun. Kahit wala silang ibalik sa'yo. So, in that way, nararamdaman ko yun. Pero ang totoo kong anak, hindi abusado mo ba itong ano ko, ha? Nandiyan siya ngayon, baka naman magalit sa akin. Napakabait ng anak ko, napakaswerte. Pero dun sa tanong mo, I'm talking about the selfless love that mothers have na makikita ninyo dito sa pelikula. Okay po, maraming salamat and excited ako yung panoorin. Konting hintay na lang doon. In a few minutes, we'll be screening the movie already. Chong, sino next? Mula sa Ryder Studios Philippines, Jojo Panaligan. Jo, tayo ka, para kita ka lang ni Tita Nova. Parang isang ka na lang. Alam lang nila kung nasa ka na ka. Ayan! Tita, ayan si Jojo. Tanong ko po kay Tita Nova. Andito po. Ito po. Ito po. Ito po. Ayun. Tanong ko po, mas challenging or less challenging ba kapag dubbing lang? Kesa sa yung pati katawan, kasama, tas naka-costume ka. Kasi syempre dito hindi naman kailangan, hindi makikita on cam. Mas or less challenging Yes, yung may artista? challenge talaga. Because you are, ang ginagamit natin voice.
Wala ako doon para umarte. Mas madali kung iaarte ko. Pero ito, umaarte ang boses ko, ang puso ko, ang damdamin ko. That there are times that I have to stop. Wait. Hindi ko kaya. Wait, hihinga lang ako. Because tumutulo na talaga pumusik ko everything. Kasi you have to feel it. Kung ano yung reaction ng matanda doon, kailangan yun ang babasa ninyo sa boses ko. So, hindi ko to ina-acting. Talagang nararamdaman namin. It's not easy to dub. Kung dubbing lang na gusto mo easy, nagdadrama na yung pinapanood mo, normal pa din yung boses mo. Hindi yun mag-grasp ng audience. Kung ano ang ina-acting nila, kailangan maramdaman ng audience. Kahit Tagalog yan, maramdaman mo kung gaano kasakit ang sinasabi niya. Kung gaano paghihirap ang dinaranas ng matandang yon through our voice. Sapagkat dapat nararamdaman din namin. That's why we have to stop. Dahil kung minsan, hindi na kaya. And then, pag na medyo na, okay, let's go again. Let's go. Ganun po. So dito, hindi po kami uma-acting na para ano, natural ang boses namin. Galing sa puso ang binibigay namin while we are nagdadab. Salamat po kay Mrs. Nagkaroon din po ba ng pagkakataon o nagkaroon ba ng pagkakataon na kahit yung mga linya ay pinakiusapan yung baguhin yung ibang words dahil mas komportable kayong ganun ang bagsak o ganun yung labas galing sa inyo? Actually, maganda yung pagkaka-translate. There was no para humingi kami ng palitan. In fact, nung unang beses ko napanood yung pelikula, pinanood ko dinub. Thank you. Parang, kasi pag pinapanood mo ng Korean, tapos English yung subtitles, ibang-iba yung flavor nung dinub in Filipino. Kasi ibang-iba, di ba? Ang Koreano, pag nanonood ka, talagang kahit naiiyak na sila o kahit galit sila, parang ganoon. Pero tayo iba eh. Kaya yung kung halimbawa, merong isang sentence na, bakit ngayon ka lang? Sasabihin, pag sa Korea, pero pagdating din naman, oy, bakit ngayon ka lang? Parang ibang-iba ang flavor ng Pinoy. Kaya, at maganda yung translation. So, there was no need for us to request for a change of lines. Siguro, susugan ko lang yung sinabi ni Nova about yung kung mahirap ang dubbing. Actually, hindi simple mag-dubbing, lalo na pagka ang naririnig mo sa guide ay Korea. So, sasabayan mo yung ganun nila. Tapos, umiyak ka pa at lahat. Kasi sanay kami umarte, di ba tinatawag ninyo mata-mata. Mata-mata acting. Naku, sa dubbing, wala ka namang mata. Di ba? So, kailangan lahat ng movement, lahat nakasalalim sa boses. So, in this case, napakaganda ng translation. Salamat po. Huling question ko kay Fiang. Fiang, alam kong malalim yung pinanggagalingan nila Miss Nova and Miss Ses, dahil na din ang tagal na nila sa industriya. Siyempre, mas madami na silang experience sa buhay. Pero ikaw, bilang bata, ano ang gusto mo maisip o maramdaman ng kapwa-bata o ng kabataan tungkol sa pelikula na magagamit na nila kahit andito pa lang sila sa estado ng buhay nila? Siguro po, para sa mga kabataan na katulad ko, gusto ko ma-realize nila after nilang mapanood tong movie na hindi lang basta kaibigan mo yan. Dahil marami lang po siguro sa atin na naka-experience, siguro yung mga iba-iba na hindi po nakakatanggap ng pagmamahal galing sa magulang. So, after watching these movies po, madami pong realization na hindi lang pala sa pamilya mo mismo mararamdaman yung tunay na pagmamahal. Mararamdaman mo din siya sa best friends,
and sa mga tunay na kaibigan. So, yun po. Salamat po. Thank you po. May gusto lang ako sabihin. Nais ko magpasalamat sa Nathan Films. Thank you. At dinala nga ninyo dito sa Philippines ang pelikulang ito. Malaking tulong ito para sa buong sa Pilipinas, sa ating lahat. Napakalaking tulong na I hope na after mapanood ay magkaroon na ng mag-unite na talaga ang bawat pamilya. Yung maging sensitive tayo sa pamilya natin, sa feelings ng ating nanay, ng ating lolo, lola, the family. Yan naman ang Pinoy, di ba? Pero natatangay tayo sa pagbabago. Sa dami ng pumapasok sa Pilipinas, nagiging materialistic tayo at napapabayaan na natin ang ating pamilya. Pero kung tutuusin, wala ka kung wala yung pamilya mo. At makikita nyo dyan, yung pain na gusto mo ba, ganyan din ang mangyari sa'yo? Pag wala na sila lolo at lola, si nanay, si tatay, what will happen to you? Nasaan na yung love? Ang Pilipino, clannish yan. Maano yan? Makapamilya ang Pilipino. So, kaya kami na pagaman sila ibang bansa, pero meron na din silang hinahanap. Meron na din silang parang Pinoy din. Wala na tayo. Nabayaan na tayo. Huwag sanang mangyari sa Pilipino ito. Panoorin po natin mamaya. Makikita niyo yung sinasabi natin. Thank you, Tita Nova. I just like to acknowledge naman din our CEO of Nathan Studios. It's here, Ria Ataide. Yes. And also the COO, Sylvia Sanchez. Baka you can share a few words, Ria. Bakit nyo napili na dalhin ang picnic dito sa Pilipinas? Because Tita Nova has been thanking Nathan Studios for bringing picnic in Philippine cinema. Hello, good afternoon po sa inyong lahat. Yes, actually, wala kaming balak talaga na naghahanap ng ganitong klaseng pelikula. Of course, nagpunta kami dun sa Busan, sa Cannes, kung saan kami pumunta para bumili ng mga pelikula talaga. Pero yung, eto, lang to pagpasok namin sa Busan, sa entrance, kasama ko si Grace Kasimsiman, si Chokes. Naglalakad kami, pinalabas bigla yung teaser dito. Tapos na-stop ako, sabi ko parang ang ganda-ganda nun, dalawang nanay, dalawang lola, tapos may lolo. So sabi ko, kunin natin. Kasi tayo pamilya tayo Kaya ito yung story niyan. Tapos, actually po, pag bumibili ka abroad, hindi mapakita sa iyo ang buong pelikula. Gut feel lang yun. Alam mo yun, pag nakita mo lang at nagustuhan mo, teaser, padadalhan ka, bahala ka sumugal. Pero ito, hindi kami nagkamaling sumugal dito, maniwala kayo. Okay, so after nun, pagdating dito, kinignan namin pelikula. Basta. Ayoko kayong i-prep. Tapos bilang pinag-aralan namin yung character, so yun, nakuha namin, kailangan namin dalawang artista na dikit talaga yung relasyon nila bilang mag-best friend. So, nakuha namin si Tita Nova at si Ate Ces kasi close sa akin yung dalawa at nakita ko yung samahan nila. And yun na nga, si Fiang at si JM bilang mga bagets. So, doon nabuo yun. Tapos, kaya, eto na tayo. At hindi lang po ito kasi after ng Mother's Day special, meron pa kaming pangtatay naman. Lahat yun napasuna na ano lang namin. Nadaanan lang namin. Pantay itong Nathan may nanay, may tatay. So, yun yung nangyari. Ayoko nang marami sasabihin, baka umano pa, ma-preempt ko pa. Okay, so maraming salamat sa inyong lahat sa pagpuntahin. Tanova, Ate Ces, sobrang salamat. Kasi actually po, ito po, ilalaban ko talaga to na hindi tatagalize. Na ipalabas. Pero ang nag-advise po sa amin, sa Nathan,
Kasi yung asawa ko, katabi ko, ang ganda-ganda ng Korean movies, series, hindi talaga siya manonood kasi hindi niya naiintindihan. Ayaw niya magbasa. So sabi niya, tagalize niyo. So ito na ngayon. Tinagalize. Ito yung advice sa amin ng asawa ko. So Ate Ces, Tita Nobs, maraming salamat ha. And Piang, maraming salamat sa pagtanggap nito. At isa lang po sasabihin ko sa inyo. Korean, alam nating maganda. Alam nating tagus-puso sila. Pero yung dinap na sa Tagalog, tinagalize na ng mga boses nila. Kung umiyak ako sa Korean ng 5 beses, dito sobra. So, mas tagus pag Pinoy talaga. Yun, maraming salamat. Thank you, Sylvia. Let me just call it Rhea. Mahihain po si Rhea, pasensya na po. Pero I just wanted to ask Rhea, why was it important na mapalabas ng Nathan Studios ang pelikulang ito sa lahat ng cineast nation? Siguro kasi Nathan, at its core, we want to celebrate and showcase stories that aren't often told here and to celebrate different forms of love. I mean, it's so common to celebrate romantic love, but itong love between friends, like friendship like this is something that Filipinos can relate to. And yeah, yun, I guess it's nice to bring more international films also here for the Filipinos to see. Rhea, kailan ipapalabas ito at anong rating ng MTRCB dito? Bukas na po. This is PG rated. Sorry, I wanna confirm. I don't wanna make a mistake. This is showing na po tomorrow. Sana you enjoy it and you relate to it and you're able to invite other people to watch it with you starting tomorrow po. Thank you again. Love. You wanna add something, Sylvia? Bubulong ka sa akin sa likod. Yeah. And sana po, itong moving to, tama si Ate Ces, at si Tita